Ito, napanood nyo ito. Sino nakakita nito? Binanat-banatan to sa Twitter kanina. Grabe. Binanat-banatan ito sa Twitter kaganina. Good day and welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Siyempre ha, alam mo naman ang mga bayot tuloy oh. Kasi ito si Bayot eh. Yung mga bayot dyan sa Twitter, yung mga tulongis dyan sa Twitter, ha? Ito, binanatan to kasi wala daw social distancing ang ginawa ng gobyerno dito sa mga LSI. Jerome Palo, paano ba sana kasuhan nila yung mga artista na hindi sumusunod sa social distancing? Oo nga eh. Alam mo sasagot nila yan. Alam mo sasagot lang nila, Jerome Palo, sasagutin nila, bakit si Sinas? Bakit si Sinas? Liza, salamat sa 8 Australian from Brisbane, Australia. Di ba ganyan naman sila eh. Pag wala na silang pag sila sumuway sa batas, basta meron na silang Sinas card. Yung Sinas card na yun nasasabihin nila, bakit si Sinas? Bakit si Sinas? Eto social distancing hindi daw nasunod sa mga LSI kanina. Panoorin natin ha. Alam mo kasi una pa lang nakita ko na to, sabi ko sa kanila kaagad eh. Ay nako, ang titigas kasi ng ulo ninyo. Hindi yung mga LSI ha. Ang titigas kasi ng mga ulo ng mga Pilipino na ngayon lang nagre-react at ngayon lang masasabi, ay, ang dami na pala namin sa Metro Manila. Ay, tanga-tanga kami. Ganon. Ngayon yun lang nalaman na sobrang dami natin dito. Ngayon yun lang nalaman na siguro mahigit sa kalahati ang nanggaling sa probinsya nagpunta dito. Oh. Kaya tuloy sobrang dami. Ayan, pinauuwi na. Okay, panoorin natin itong news ng GMA. Gusto ko yung news ng GMA. Talagang maganda yung panig na pinakita. Maribel Lebiram. Hello Mr. Banner. Paki-congratulate naman yung dalawang guwapong moderators, the Potpot Show and the Bodyguard. Magpakanton naman kayo. Ayaw mo ako lang magpakanton sa'yo, Maribel. Ang landi mo. Ito na ha. Ito. Papakita ko lang ha, yung balita. Ayan, okay. Pasok. Libo-libong mga kababayan natin ang nagsisiksikan ngayon sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Lahat sila ay mga locally stranded individual na uuwi sa Visayas at Mindanao. At sa dami nila, paano na ang social distancing? Nakatutok live si May Bermudez. May. Doon pa lang sa simula eh. Sa dami nila, paano na ang social distancing? O at least alam mong madami talaga. Ivan, Pia, 8,000 locally stranded individuals ang target na mapauwi ngayong araw at bukas sa pamamagitan ng hatid tulong program ng pamahalaan. Ang ilan sa kanila tiniis ang magdamag na siksikan dito sa loob ng Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Mga stranded na mga pasahero. Mula kagabi hanggang kanina, siksikan ng mga LSI sa Rizal Memorial Stadium. Sa labas, mahaba rin ang pila ng mga LSI. Yan ha, notice ha. Nordita Ramos Bascon, I listen to your show while I do household chores. Basta, ganun na yun. Ito, tinan nyo ha. Dito pa lang, ano sabi? Puno na sa loob. Hanggang sa labas, siksikan. Ganun kadami. Ba't ka bumalik? Ayan, yan. Wait lang. Okay. Ayan o. Isipin nyo, ganyan na kadami yan. Ha? Hindi lang yan. Tandaan natin, marami nang napauwi noong una. Ito yung mga bago na naman. Isipin nyo, ganyan kadami mga tao sa Metro Manila. Na mga LSI, lahat sila na umaabot ng halos 8,000 ang target pauwiin sa Visayas at Mindanao sa 2 araw na send-off ng hatid tulong program. Si Mark Anthony, nabitbit pa ang 1 taong gulang na anak. 8 beses na kansila ang biyahe pa Davao del Sur. Madaling araw sila dumating dito at hindi na raw nakatulog. Papuntang Mindanao po, tapos ang balita, magbabalik daw sa ECQ ang Metro Manila. Pinilit na lang namin sumakay kaysa naman ma-lockdown ulit.
Si Jeric naman, nakasama rin ang maliliit na anak, doble ingat kontra COVID lalo pat napakaraming tao sa kanilang paligid. Mas lang po talaga, tsaka panalangin na lang din para sa mga bata. Alam naman ng lead Nako, ayaw ng mga aktivista yan, yung panalangin na lang. Wag na mag-arali. convener ng Hatid Tulong Program ang mga batikos sa kawalan ng social distancing sa stadium. Sana po maintindihan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nagtitweet, yung nagko-comment sa Facebook, sana timbangin nila ang sitwasyon. Dahil kami nandito. Kasi Asek, wag kang nakikinig sa Twitter. Alam mo naman yung mga tao dyan, mga siraang ulo yan eh. Ikaw, nagbabasa ka pa ng Twitter eh. Wag ka nagbabasa kasi ng Twitter. Ayan Lagayan ng ating mga kababayan, maintindihan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nagtitweet, yung nagko-comment sa Facebook, sana timbangin nila ang sitwasyon. Dahil kami nandito sa grounds, nakikita namin yung mga kalagayan ng ating mga kababayan na walang nagagamit na tamang palikuran, walang gamit sa pagkain. Kaya dito po namin sila may lagay, kahit paano po ay maprotektahan po natin sila sa hygiene, na kung saan posible po magkakasakit ang mga bata, mga buntis at saka mga senior citizen. So sana po titimbangin lang po nila yung sitwasyon at alam na po nila yung sagot at rason bakit namin sila pinapasok dito sa baseball. Yun na nga kasi sir. Ito na nga sinasabi ko sa inyo eh. Ang mga nasa Twitter, mga siraulo ho talaga yan. Nung nasa labas sila, itong mga LSI na to, nung nagpunta dyan sa airport, talagang todo-todo tweet. Anong ginagawa ng gobyerno? Bakit nandiyan sa labas siya? Anong ginagawa ng gobyerno? Bakit pinababayaan yan? Una-una, hindi nga ho kasalanan ng gobyerno kung bakit nag-cancel yung mga flight. Private company ho yun. Cebu... na. Mga aeroplano po yan ha. Cebu Pacific, PAL, AirAsia, sila ho yan mga yan. Hindi naman pwedeng perse ng gobyerno yan na, oy, magpabiyahe kayo, magpapaginto kayo. Hindi naman pwedeng ganon. Tandaan nyo, private company po yan. Hindi naman ganun yon. Ngayon, nagpuntahan sila, di ba? Nag-loon sila sa labas ng NAIA. Anong nangyari? Gagalit kayo, tweet kayo, kaliwat kanan, bakit pinababayaan? Tapos yung may isa pang ulul na politician, kesyo damigay pa doon para talaga emphasize na, ang gobyerno, walang ginagawa, ako meron. Ganon. Di ba ganyan na mga politiko? Wala akong ginagawa ang gobyerno, pero ako meron. Rolando Sabilla, salamat sa $5. Greetings from Roland Heights, California. Sa totoo lang, ngayon, pinapasok. Ano na naman sasabihin? Bakit ang dami-dami tao dyan? Sabi gusto mo, iwan sa labas? Ganyan mo kasi raulo yung mga tao sa Twitter eh. Pag pinapasok, sabihin, bakit ang dami ng tao sa loob? Gusto mo, iwan natin uli sa labas? Balik natin sa labas, tapos magtitweet kayo. Bakit sila nasa labas? Pasok natin. Bakit ang daming tao sa loob? Siraulo pala talaga kayo. Hindi ba, totoo naman eh. Sige, saan mo ilalagay sila? Sige nga, saan mo ilagay yan? Eto pa, sabi ko nga bakit hindi na kasi pauwiin ka agad? Bakit hindi na lang ganito? Bakit hindi na lang ganyan? Tingnan nyo problema ha, pasok. Tingnan mo ha. Pinapasok nga nila, okay, dahil at least doon may mga CR, palikuran. Basic necessity yan. Pag ang isang tao tumira sa isang lugar, kailangan may ihian, may taihan, paliguan. Kasi syempre, kailangan maging malinis. Pag iniwan mo sa labas siya, magagalit. Ngayon, pinapasok para may palikuran, nagagalit pa din. Sige, ito ha. Ano pa ba ang problema? Bakit din sila mapauwi? Gamit sa pagkain. Kaya dito po namin sila may lagay, kahit paano po ay maprotektahan po natin sila sa hygiene. Binibigyan pa ng pagkain ha? Kung saan posible po magkakasakit ang mga bata, mga buntis naman, at pinapapila naman ng maayos. Citizen. So sana po titimbangin lang po nila yung sitwasyon at alam na po nila yung sagot at rason bakit namin sila pinapasok dito sa Maria, salamat sa baseball field ng Philippine Sports Commission. Maria Cotanda, Ang salamat sa libo-libong locally stranded individuals na narito sa Rizal Memorial Stadium kailangan... Baka naman sabihin ninyo, bakit hindi sila dyan sa grass? Ikaw kayang bumilad dyan. Ang init-init niya, sasabihin ng mga taga-Twitter. Bakit ito? Hindi pa gamit itong grass. Ba't di nila sila mag-stay dyan para at least hindi sila siksikan no? Sige, ikaw pumupo dyan. Tingnan ko hindi ka matusta dyan. Siraulo din ng mga taga-Twitter eh. Sa rapid test ng Department of Health. Saka sila kukuha ng travel authority mula... Lahat yan nira-rapid test ha? Okay? Bakit? Hindi papayagan pumasok yan ng kanilang mga probinsya nang walang rapid test. Isipin mo, ang dami mga nurse dyan, ang dami mga
mag-aasikaso sa kanilang doktor dyan. Tapos mababawasan pa yan pag nagrally itong mga hinayupak ng mga aktivista sa Monday o pag nagkasakit-sakit pa yung mga yan. Dagdag lang kayo sa problema O, pasok. Philippine National Police at bibigyan rin sila ng 2,000 pisong pocket money. O, may 2,000 pang pocket money kahit hindi trabaho ng gobyerno yan I mean, sa totoo lang, bakit trabaho pa ba ng gobyerno na pumunta sila dito? Pinilit ba sila ng gobyerno? Hindi. And yet, tinutulungan sila ng gobyerno at nagbibigay pa ng 2,000. Ng DSWD bago umuwi. Kung magpositibo, hindi muna sila pa uuwiin sa kanilang probinsya. Isipin nyo isa-isa silang kailangan i-test para mabigyan sila ng certificate na okay sila. Bakit hindi sila papayagang pumasok? Isa sa ilalim muna sila sa RT-PCR para makuna ng swab test. Habang hinihintay ang resulta, mananatili muna sila sa isolation facility. Excited makauwi ng Lanao del Norte si Abner na nakasakay ng bus papier kanina. Magaan sa kalupa ganun. Bakit po, sir? Parang makaiwas sa sitwasyon ngayon, mahirap Kailangan iwas talaga. Hirap dito, lahat binibili. Sa unang araw ng second send-off, mga taga Mindanao ang prioridad na mapauwi. Pero may travel moratorium o bawal pa rin bumiyahe sa ilang lalawigan. Meron din po, kagaya po sa Mindanao, ang Hulo or Sulo, Tawi-Tawi, ay nag-request po ng moratorium, no? At yan po ay inaprubahan. Kaya nire-respeto. Salamat JJ Kojima, mga taong gusto umuwi at buti ngayon naasikaso at alam ko may rapid test na ginagawa dahil di pa papasukin. Tapos yan, for your information, tama kayo Madam JJ Kojima, pagkatapos i-rapid test, pag nag-positive, iba kasi yung rapid test, madali lang ho yun nag-rapid test na rin ako yung rapid test, mabilisan lang. Pero yun tandaan natin ano yung rapid test, ano yung isang test pa yung sinaswab. Yung rapid test, yun ay pag ikaw ay may simptomas lang, kunwari ikaw may ubo, masama ang pakiramdam mo, nilalagnat ka, lalabas ka ng antibodies mo, parang mag-ano ka sa sarili mo na, oy, labanan mo yung bakterya na yan, ganyan. Pag COVID yun, malalaman ngayon ng test na yung lumalaban yung katawan mo sa COVID. Okay, yun yung rapid test. So yun muna kasi medyo mura-mura yun compare doon sa swab. Kasi mahal ang swab. So, pagka nag-positive ka pa lang doon sa rapid, isaswab ka pa. Okay? Tapos mag-i-stay ka pa sa different quarantine place. So, ganyan kabusisi ang ginagawa ng gobyerno. Tapos sasabihin nito ni Kiko Pangilinan na walang ginagawa ang gobyerno. Mulat mo kaya yung iyong mata. Tingnan mo lang minsan, manood ka ng news. Po namin ang approval ng IATF sa mga lalawigan na naghingi ng moratorium. Hindi mo muna kami magpapadala doon ng mga LSIs. So ayun meron pa talagang mga probinsya daw na talagang ayaw pang tumanggap. Di naman natin masisisi dahil alam mo naman yung iba natatakot din na baka yung probinsya nila na konti ang kasi alam mo takot sila dito Eto ganito yan Bibigyan ko kayo sample. Tayong mga taga Metro Manila, sanay na tayo dito. Dami nating COVID dito. Totoo naman, marami nga sa atin wala nang pakialam totoo. Marami sa atin COVID. Maraming ganyan na ugali sa Metro Manila na wala yan, kaya yan, basta mag-mask ka lang, okay ka na. Mag-alcohol ka lang mayat-maya, okay ka na. Ganyan ang mga utak ng mga taga Metro Manila. Pero yung nasa probinsya, ang iniisip nila sa ating mga taga Metro Manila, contaminated tayong lahat. Dahil dito, marami tayong merong COVID dito. So yung city nila, yung probinsya nila, dahil since wala naman, 1, 2, 3, bilang alam mo kung saan nakatira yung 3 ng tao na yon, natatakot sila ngayon na magpapasok ng galing sa Metro Manila. Feeling kasi nila, tayo mga taga Metro Manila, meron talaga tayong COVID. Yan ang sitwasyon. Kaya ang daming mga probinsya na hindi talaga tumatanggap ng LSI. Nire-respeto naman ng IATF yan. Kaya nga, ang mangyayari talaga, mapupuno ito. Iyon namang limitado lang ang mga papapasuking LSIs tulad ng Surigao del Norte at Davao del Norte. Ang Davao de Oro tumatanggap ng LSI sa kondisyong kailangan nilang sumailalim sa swab test bago bumiyahe. Naantala naman ang biyahe para sa mga taga-rehiyon ng Zamboanga. Bukas ng hapon o gabi pa sila maglalayag dahil kinakailangan munang linisin at i-disinfect ang barko.
Tess Orca, salamat 610 yen. Ivan Pia, bukas may mga nakatakdaring pauwiin ng Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 5, 6 at 8. Kasama na rin dyan ang mga taga Bohol at Butuan. Ivan Pia. Maraming salamat, May Bermudez. Ayan ito lang Alam mo, ito lang masasabi ko sa mga bumabatikos. Makikitid ang utak ninyo dahil galit lang kayo kay Duterte dahil yung mga Panginoon ninyo hindi nanalo. Yan ang totoo dyan. Dahil hindi nanalo yung bata ninyo, hindi kayo nakapwesto. Yung iba sa inyo hindi nakikinabang. Sa totoo lang, pera-pera lang naman yan, kaya kayo nagagalit eh. Gusto nyo kasi hindi kayo nakinabang ngayon sa administrasyon na ito, one way or another, supposedly makikinabang kayo through consultancy o kaya naman through projects o kung ano man. Hindi kayo napwesto, so ayan, nag-iingay kayo. Yan naman talaga ang rason eh. Pero itong problema na ito, ang laking krisis nito sa atin. Bakit? Sobrang dami talagang mga Pilipino na nandito na sa Metro Manila. Na galing, karamihan galing sa probinsya. Ayan pala halimbawa. Kaya nga, yung sinasabi nilang hindi pa napapanahon ang federalism o hindi pa napapanahon ang constitutional change, maliho kayo dyan. Kailan nyo pa marirealize yan? Kayong mga nagsasabing hindi napapanahon, kailan nyo marirealize yan na tayo dito sa Metro Manila para na tayong tain dikit-dikit? Hindi ako nagbibiro Ay, salamat Cecil, pandagdag daw ng kape. Cream po yung cream. Ay, pwede rin yan. Hindi ba nyo nare-realize yun? Kasi sabi nila hindi pa, hindi panahon niyang baguhin ng konstitusyon, hindi panahon yan. Kahit kailan naman hindi naging panahon sa inyo yun eh. Kailan man naging panahon yan? Mula nung panahon na pagkatapos ni Cory, pinapabago na yan. Wala ang sa inyo nagsabi na, panahon na. Inantay ninyong mapuno ang Metro Manila ng mga tao bago nyo sasabihin. Actually, ngayon nga, punong-puno na, hindi nyo pa rin nare-realize. Ganyan na kayo kabuwalag. I'm sorry sa term ulit. Ganyan na kayo ayaw tingnan. Bernadette Rimando, salamat sa 2 euro. Iyan na nga ang kailangan natin. De-congest na natin tong Metro Manila. Parang awa naman. Sobra na eh. As in, eto hindi ako nagbibiro Yung mga kondo, alam mo isang senyalis yan na sobrang dami na ng tao. Kasi kaya alam sabihin ng literal ibig sabihin ng kondo, yung space ng lupa hindi na sapat sa tao. Nakukuha nyo? Kailangan na nila magpatong-patong. Kaya nagtatayo na ng kondo. Ngayon, isipin nyo sabi nila, mahirap daw mga Pilipino. Bakit sobrang dami ng kondong tinatayo? Kasi no choice na. Talagang kailangan. Sa mo'y sisiksik yung mga tao ngayon tumira. Talagang wala ng tirahan. Kahit nga sa ilalim ng bridge, tinitirhan na ng tao. Ng mga nasa Metro Manila. So kailangan na talaga magtayo ng mga kondo para siksika na. Meron niya ako alam, isang unit, 5 lalaki na andun. Ano kayong pinagagawa ng mga yun? Ewan ko ba?